So guys, welcome back sa aking channel. Usapan lang natin yung visa bulletin for March 2025. So ito na nga yung official March 2025 visa bulletin. So titingnan lang natin kung ano ba yung mga nag-move dito sa month of 2025 for employment-based and family-sponsored preference. So dagdag na rin natin dito sa ating topic ngayon, pag-uusapan natin so ilang years and months na ba yung gap na ating hinihintay dito sa ating priority date versus dun sa current visa bulletin. So bali ito na nga yung final action date for employment-based preference. So ito yung February, ito yung March 2025. So dito nga kung titingnan natin na employment-based third preference, ang nag-move lang dito sa March 2025 is yung China and India. So yung China from July naging August, then yung India from December 15, 2012, February 1, 2013. So maganda-ganda yung move ng India. Areas except those listed, Mexico and Philippines, yung final action date niyan is December 1, 2022. So in summary, dito sa Visa Bulletin for Fiscal Year 2025 from October to March, so ito pa nga lang yung mga final action date niya. So from October to December, hindi siya nag-move. Then January, nag-move siya to December 1, 2022 for 15 days. Until March na yan ay hindi siya nag-move. So bali ito yung additional details guys na sinasabi ko. Yung gaano na ba katagal yung hinihintay natin dito sa employment-based AB3 third preference. So kung titingnan nga natin dito sa areas except those listed, Philippines and Mexico, so ito na nga yung gap or yung waiting time na hinihintay natin, almost 2 years and 3 months pa lang naman. So at least comparing to others like China and India, so medyo matagal-tagal na yung hinintay nila, yung gap nila which is 4 years and 7 months. Especially lalo dito sa India, so medyo matagal pa yung final action date nila versus dun sa priority date. So 12 years and 1 month pa sila. So at least konting hintay na lang, darating din yan. Hindi pa naman ganun katagal, especially kasama yung Philippines dito. Kung titingnan natin, yun nga 2 years and 3 months pa lang naman. So dagdag na rin natin dito yung final action date for family-sponsored preference. So ito nga yung February, ito naman yung March 2025 visa bulletin. So from F1 to F4, so ito naman yung mga waiting time for family-sponsored preference. So dito nga sa areas except those listed, so medyo mahaba-haba talaga ang waiting time na dito sa family-sponsored preference. Especially nga dito sa F4. So 17 years na silang naghihintay, no? So ganun katagal talaga dito sa family-sponsored preference. So dito naman sa Philippines, dito sa F3 tsaka F4, so 22 years and 20 years na silang naghihintay. Dito naman sa mainland China, so at the same time F3 tsaka F4, 14 years, 17 years na silang naghihintay. So ganun katagal dito sa family-sponsored preference. Sana naman mag-move na rin tong mga priority date nito at napakatagal na yung waiting time nito. Dito rin sa India, so merong 14 years and 18 years waiting time na mag-current yung kanilang mga priority date. Yun lang yung update natin ngayon guys. So abang-abang lang tayo. So hintayin na naman natin yung visa bulletin for April 2025. Sana naman maganda na yung final action date. Sana naman mag-move na, especially dito sa ating hinihintay na AB3 third preference category. So yun nga, sana expect natin na may magandang movement dahil talagang 15 days pa lang yung minove niya within fiscal year 2025. Siyempre hindi lang naman tayo yung naghihintay nito, pati na rin yung mga employer ay naghihintay na rin sa mga applicants. Kasi siyempre gumastos na rin sila dito para ikaw ay madala na rin sa US. So maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. At mag-subscribe, hit the button below para updated ka for the next video.
Bye!